Alam mo ba na posibleng babalik pa si Klay Thompson sa Golden State Warriors? Sa pagbagsak ngayon ng Warriors, ay kasabay din na madaming trade rumors ang bumagsak din sa kanila ngayon. Madaming analysts ang nagsasabi na dapat daw kumuha na ang Golden State Warriors ng isang player na kukumplito sa kanilang kakulangan, kahit na kinuha nila si Jimmy Butler ay aminado na hindi ito sapat kapag wala si Stephen Curry na naglalaro, na nakita naman natin lahat sa kanilang pagkatalo sa Minnesota Timberwolves na without Stephen Curry dahil sa injury. Ayon pa sa iba, kailangan makakuha na ang Warriors na makakatulong sa kanila kahit hindi naglalaro si Stephen Curry na naaayon naman na ipares kay Jimmy Butler. Aminado na kailangan ng Warriors ng isang player na may kakayahan na gawin ang mga ginagawa ni Steph Curry tulad ng 3-point shooting nito. Kaya so far nasa rumors din ng Warriors ngayon ang player ng Boston Celtics na si Derek White na bumabanat din at maaasahan sa 3-point area. Pero bukod dito merong rumors din ngayon ang Warriors patungkol dito kay Klay Thompson na may posibilidad na babalik sa Warriors kapalit ni Moses Moody at Guy Santos. Well, alam naman natin lahat na mahabang panahon na nagsama sina Stephen Curry at Klay Thompson sa koponan na Golden State Warriors. Binansagan sila na Splash Brothers sa liga, kaya ngayon hindi rin nakakagulat kung mas gugustuhin din ng Warriors na ibalik si Klay Thompson dahil alam naman natin lahat kung gaano nakalalim ang pinagsamahan ni Klay at Steph. Well, kung kayo ang tatanungin, agree pa ba kayo na babalik si Klay Thompson sa Golden State Warriors? Habang mukhang nakarma naman ngayon ang New York Knicks matapos matalo ng dalawang magkasunod sa kanilang bahay, literal na hindi umubra ang home court advantage para sa kanila. Dalawang panalo na lang ang kailangan ng Indiana Pacers para makabanti na sa finals, at sobrang lakas ng kumpiyansa nila ngayon at pati na rin sa mga fans na mangyari yun, dahil ang kanilang dalawang panalo na magkasunod ay hindi biro dahil nga nasungkit nila sa home court mismo ng New York Knicks at walang nagawa sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns sa Pacers. So far, pinangunahan ni Tyrese Haliburton ang Indiana Pacers at pinalilibutan ito ng maaasahan din na kasamahan na sina Miles Turner at Pascal Siakam at Aaron Nesmith. Sa umpisa pa lang ng laban na ito, madami na ang nagsasabi na maging lugi dito ang Indiana Pacers, na malakas talaga ang kumpiyansa ng Knicks pati ang mga fans na naging viral pa nga ang nag-iisang fanboy na kanilang kinalaban, na literal na may halong pananakit pa. Pero sa ngayon parang kinarma ang New York Knicks dahil nasilatan sila ng dalawang panalo ng Indiana Pacers at may posibilidad na tatapusin pa sila na hanggang Game 4 na lang dahil magaganap ang susunod na laro sa home court mismo ng Indiana at advantage yun para sa Indiana Pacers. Sa ngayon sa pangyayari na ito hindi talaga nakakalusot ang New York Knicks na mapag-usapan dahil sa pagkatalo ng dalawang sunod, at kahit na ang star former player na si Paul Pierce ay nagsalita na din para sa New York Knicks na talaga namang sa pangyayari na ito tila nagpapakita ito ng hudyat sa kanilang pagbagsak. At ito ang nakakatakot para sa New York Knicks at kina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns na wala malang nagawa para pahabain ang laban. Despite sa pagkatalo sa kanilang home court, well, sa tingin nyo makakabawi pa kaya ang New York Knicks sa susunod na laban?